Okay, salamat sa Panginoon at tayo muli nandito upang mag-aaral ng kanyang mga salita. And bago po tayo mag-umpisa, muli kasibayan po na katanda kayo po manalangin para kayong bansa. Tayo po yung manalangin para sa ating bansa. We are giving a month up to November 30. Ito po yung sinasabi po kasi ng mga nagpo-protesta. Up to November 30 only ang palugit sa ating kasalukuyang administrasyon ngayon upang ayusin ang lahat-lahat. Otherwise, hindi ko po alam kung ano binabalak nitong mga kapatid nating mga Pilipino na ayaw na nang nangyayari sa ating bansa ngayon. Napapahiya na po tayo masyado kahit sa ibang bansa. Kaya po, patuloy po natin ipanalangin ng ating bansa. Let us pray for this, all of this. Marami pong banta ang ating bansa na nangyayari, mga sinasabi. At kung hindi po kayo sanay, nakikinig at nanonood sa mga iba-ibang mga sinasabi ng mga tao, do minsan magugulo ka kasi meron pong mga fake news dyan, mga vloggers, meron pong kanya-kanyang mga trolls, yung mga politiko, at kanya-kanya po sila ng paglilinis at paninira. But in reality, our nation is facing a uncertainty hanggang November 30 po. So, manalangin po tayo. Sana po ay huwag magkaroon ng civil war dito sa ating bansa mismo. Filipino against Filipino, military against military. Maapektuhan po ng gusto ng ating ekonomiya ang buhay ng mga Pilipino. So let's pray for all of these na we know that God has chosen this nation upang ikalat po ang Ebanghelyo sa ating bansa, sa ating mga karatig mga bansa, especially dito mga ASEANs, mga Asians. Kung ang ating bansa ay nandoon sa kasulukuyang chaos, medyo mahihirapan po tayo magtatutuo sa kanila. Especially sa mga ibang mga bansa natin dito sa ASEAN, sa meron na po mga problema nangyayari sa kanila. Even in Africa, even in Nigeria. Lately po, ang pinatay na naman ng mga Kristiyano doon sa Mozambique, Africa, ay ilang katao din, more than tens, kanilang, isa 10 ang kanilang pinatay. And ayon sa sinasabi, there are about more than 3,000 mga Kristiyano doon sa Mozambique ang pinipersecute ngayon. Kasama na rin po ang Nigeria. Ito po lahat yun po yung mga, mga extremists sa bansang Africa, sa kontinente ng Africa. Even in Nigeria, ano po ang nangyayari dito sa Asia, ay meron din po na nangyayari na persecution sa mga Kristiyano. Kung paano po ang nangyayari ngayon na persecution sa mga Hudyo, sila po dumaranas din ng mockery at saka pang-insulto ang mga Hudyo ngayon kahit saan sila makarating. Dumaranas po sila ng mockery, pang-uyam sa kanila. The same with Christians. Dadalawa lang po ngayon ang mga mananampalataya na pinapersecute ng sanlibutan ngayon, ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. So we know that ang ating Panginoon Kristo ay nanggaling po sa Israel. Siya po ay isang Hudyo. So let's all pray for all this at ang nangyayari din po sa Europe, sa Eastern Europe, hindi po natin alam kung ano mangyayari. But the Bible is clearly sure na ang lahat ng nasusulat dito ay kailangan mangyari. Kailangan pong matupad. Huwag na po kayong manalangin na sana, Panginoon, huwag pong matuloy yun, huwag po sana mangyari. You are praying against the will of God. You are praying against the plan of God. Lahat po ng nakasulat sa Biblia, sa panahon na dumarating na ngayon, mga propesiya, even the Matthew 24, lahat po ay kailangan pong matupad bago po darating ang ating Panginoon Kristo. As a preparation for all of us na sumasampalataya sa ating
Panginoong Diyos, through our Lord Jesus Christ. So let's all pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po, Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagkilos. Ayon sa sinasabi mo, maging doon sa lumang tipan, Lord, kayo po ang nagpapagalaw ng lahat ng nangyayari sa mundong ito. Nababasa mo ang kaisipan ng lahat ng mga tao, ang kanilang mga binabalak, at ang kanilang mga balakin. Walang lingid sa iyo lahat. Sinasabi nga po ng aming Panginoon Kristo, even ang bilang ng aming mga buhok ay kanyang alam, maging yung mga nalalaglag na mga buhok namin ay kanya ring alam. So wala po kami maililingid. Lahat ay hayag sa iyong harapan. Lahat ay hayag sa iyong harapan. Kung aming tatanungin how possible ang mga bagay na yon, para bang tinatanong namin, Ama, na wala kang kapangyarihan na gawin yon, but it is written, it shall be done. At alam namin, Panginoon, ang lahat ng nangyayari sa sanlibutan ito, maging sa aming bansa, maging sa aming mga personal na buhay, alam mo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang mga ninanasa ng aming mga buhay, alam mo, Panginoon, ang lahat ng pinaplano, alam mo lahat ng bagay sa aming kaisipan, wala kaming may sasabi na hindi mo alam. Maging si Haring David ay nagsabi, kahit ako ay pumasok sa pinakalalim ng lupa, nandoon ka. So wala kaming pagtataguan ng Diyos. Kaya po, salamat po, Ama, sa iyong kabutihan bilang Diyos na aming Ama, na aming Hari na pinaglilingkuran. Patuloy namin tinataas sa iyo ang aming bansa, Ama. Sa kalagayan namin, Panginoon, ngayon, uncertainty, na nagbigay, Panginoon, ng mga nagpo-protest laban sa mga nangyayaring katiwalaan sa aming bansa, ang graft and corruption, ang mga nakawag, ang mga Pilipino ay sumisigaw ng katarungan ng pagbabago. At sila po ay nagbigay ng mga deadline na kung hanggang kailan ito mangyayari. So we pray, O God, up to November 30, Lord God, we are praying na sana po, Panginoon, not sana, we pray, Father God, ayusin mo po ang aming bansa. Yes, Lord. Hipuin mo po ang mga nanunungkulan sa gobyerno na kanilang isaayos, Panginoon, ang lahat-lahat. Walang taong hindi nagkakasala at nagkakamali. Ngunit kung patuloy itong mangyayari, Panginoon, hindi mo magagamit ang aming bansa upang ipangaral ang iyong ebanghelyo sa buong sanlibutan, maging sa Asia na ito. Kaya po, Mang Diyos, tulungan mo pong bawat iglesia. Tulungan mo pong bawat iglesia, Ama, na sumasamba sa iyong pangalan sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo. Tulungan mo bawat iglesia, Panginoon, na sumasamba sa iyo at tumalapit sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Yes. Giyagisin mo ang bawat mga Kristiyano, ang bawat iglesia na sumasampalataya sa iyo at naninindigan sa iyo. Isigin mo ang kanilang mga espiritu sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia. Sapagkat alam namin, tanging ang Biblia ang siyang aming magiging guide o mapa upang magawa namin ng iyong kalooban. Yes. Through the Holy Spirit, nothing else, Father God. Kaya po, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo, sinasamo namin maging ang mga nangyayari sa buong sanlibutan, Lord. There are humors, sinasabi nila. Magulubhang nakakatakot titignan nitong mga taong hindi sumasampalataya sa iyo. The World War III, ang ikatlong digmaang pandaigdig ay parang niluluto. Though we know, God, bago dumating, Panginoon, ang mga bagay-bagay, ang pagdating ng aming Pagsikristo, even kung paano nila i-establish ng one world government na sinasabi, which will be, O God, pamumunuan ng isang tao na siyang suwail na sinasabi ng banal na kasulatan. All these things will happen. All these things will happen before the coming of our Lord Jesus Christ. Yes. Kaya alam, Panginoon, hawakan mo bawat buhay namin. Yes. Hawakan mo bawat kaluluwa namin. Hawakan mo, Panginoon, ang aming mga espiritu.
katulad ng isinigaw ng aming Panginoon nang siya ay malapit ng bawian ng buhay. Father God, into thy hands we commend our spirit. Yun lamang po ang aming masasabi. Kung dumating na ang panahon, Panginoon, ang mga bagay na ito na mangyayari, na kinatatakutan ng marami, kinasisindak ng marami, all we can say, O God, keep our soul and keep our spirit. Though our body will be destroyed, alam namin, Panginoon, muli mo itong ibabangon at bubuin sa pagdating ng aming Kristo. Yes. Salamat po, Ama, sa mga pangakong ito. Now, we don't fear that death, O God, because you are with us according sa aming pag-aaralan na ito, Ama. Salamat po, Amang Diyos, sa iyong kabutihan. We continue praying, O God, sa aming pong bansa na dito'y namumroblema dito sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Dalawang superpower, Panginoon, ang nag-aagawan. O nakakalungkot ang kanilang mga ginagawa. They are trying to, takutin nila kami sa mga kanilang mga sandata, mga malalakas, mga missile, mga nuclear bomb. And yet, oh God, sa likuran namin, sila'y naghahawak-hawak kamay para sa kanilang sarili-sariling ekonomiya. O pinapakita nila na para bagang merong kakampi, merong kumakampi, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, ang kanila pa rin mga sarili, ang kanilang, Panginoon, binibigyan ng katiyakan sa kanilang mga ekonomiya. Kaya po, Ama, patawarin mo po ang mga bansang ito, Panginoon. Patawarin mo po ang mga bansang ito na pilit na nagbibigay ng kaligaligan sa bawat Pilipino sa aming bansa. Kaya po, Amang Diyos, tinatas namin sa iyo maging ang Europa, Panginoon. Sinasabi po nila, the most destructive at mawawasak na mga lugar, mga bansa ay ang Europa, and some part of Asia, and some part of Middle East na sinasabi nila, lubhang nakakatakot kung aming titignan. And yet, it's been prophesied, O God. It's been prophesied. It's been prophesied, Lord. Kaya po, ihanda mo po kami sa mga panahon na yun. Yes. Patuloy naming sinasabi, Panginoon, at ito'y aming sinasabi sa iyo, even by death or by life, we are with you, Father God. Yes. We are with you. We are with you. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig. Salamat po, pagpalain mo po lahat ng makikinig ngayon at nakikinig at makikinig pa at nanonood at manonood pa sa balang araw na ito. Yes. O, Ama, kayo po patuloy na kumilos. Especially on this aming pag-aaralan. We have to prepare ourselves, O God, for the evangelization of the world. Yes. And the evangelization of Asia. At alam namin na gagamitin mo ang bawat mga Pilipinong Kristiyano. The Philippines, O God, na siyang hinirang mo dito sa dulong silangan. Kaya po, salamat po, Ama, sa iyong kabutihan na gagawin mo sa bawat isa, sa bawat iglesia, sa bawat pamilya, sa bawat sambahayan, sa bawat tahanan. Sa lahat pong ito, Panginoon, sa aming pag-aaralan, sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapulian, kapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Kristo. Amen. Okay, let's open our Bible po doon sa Psalm, sa ating pinaka-text. Mamaya po, at bago po tayo mag-end ng ating gawain, I have prepared a song here, na aawitin po natin mamaya. It's a second time na ginawa po natin, gagawin po natin ito. Sabik na nga po kami na magkaroon nga sana tayo ng isang lugar na kung saan ay sama-sama po tayong sasamba sa Panginoon. Nakikita-kita kahit minsan lang isang linggo o 2 beses isang linggo at iba pang mga araw. But still in all of this, habang tayo po ay wala pa, tinitignan po namin palagi yung isang lugar na talagang tinitignan po na magandang lugar sapagkat siya po nakasentro dito sa Panibago. Pero hindi pa po siya binibitawan. So, panalangin po natin na sana bitawan na po ng mga umuuka kasi po ginagamit lang sa mundo. Ano masasabi ko? Okay. Psalm 23 verse 4. Po.
Yun lamang pong 4 ang ating babasahin ngayon, pero sa ating pong pansamantalang pagwawakas, yung pong Psalm 1 to 4. After that, tayo po yung aawit before the benediction. Okay, sabi po dito, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Ano po, doon po sa English ay medyo malapit-lapit po siya talaga. Ano po? Sinasabi, even if I go through the deepest darkness, sabi, I will not be afraid, Lord, for you are with me. Your shepherd's rod and staff protects me. Doon po sa English, yun po ang popular na natatanda natin sa parting ito ng Psalm 23. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thy art with me. For thy rod and thy staff, they comfort me. Yun po ang sinasabi doon sa King James. Sa Tagalog po na King James, ito po yung nakasulat na Tagalog. Ano? Yung pong sinabi pong Tagalog na King James, yun po yung lumang tipan sa sinauna. Ang sabi po dito, oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Yun po. So yun po, ibabanggitin natin mamaya sa ating pag-aaral na ito. Medyo kakaiba pong kaunti ang ating pag-aaralan. We will mention some man of God, mga hinirang ng Diyos na hindi natakot sa kamatayan. So ang ating pong pag-uusapan dito sa Psalm 23 verse 4 ay meron pong ganitong tema. Walking in the shadow of the cross. Walking in the shadow of the cross. Lahat po tayo. Mula nang tanggapin natin ang ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, lahat po tayo ay lumalakad sa lilim ng krus ni Kristo. Amen. Yes. Hindi po natin pwedeng i-deny yun. Kapag po dininay natin yun, hindi po tayo tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Sinasabi po doon sa Lucas 9:23, and I quote, at sinabi niya sa lahat, ito pag nagsasalita ang ating Panginoon Kristo, at sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano po yung pinakahuling sinabi ng Panginoon dito? At sumunod sa akin. Sa ganang akin, sa aking personal na pananaw dito, not an interpretation, kundi mismo sa aking sariling karanasan din naman, sa akin, ito ang pinakamahirap na bilin ng Panginoon sa mga gustong sumampalataya sa Kanya at sumunod sa Kanya. It requires self-death, complete obedience to the will of the Father. Ano po? Tayo po mga Kristiyano na naniniwala sa banal na kasulatan kung ano ang nasusulat. Our faith is in God through Jesus. Wala na pong iba. The Holy Spirit is working in us and through us. Ano po?
Pero yun po ang aking nakikita. Naranasan ko po yan kasi huwag po ninyo sabihin na hindi ko naranasan yung mga bagay na yan na tinasabi nilang struggle. Na kung minsan ay reluctant ang mga tao na sumunod. Not because God's promises are not real. Ang nagiging problema po ng maraming mga Kristiyano ngayon ay yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo na limutin ang ukol sa kanyang sarili. Ano ba po yung ukol para sa inyong sarili? Na inyong mga pangarap, na inyong ninanasa sa inyong mga sarili. Ano ba yung mga plano ninyo para sa inyong sarili? Ano ba ang gusto mong gawin para sa iyong sarili? Kung ano man yun, kayo po ang nakakaalam. Kayo ang nakakaalam ng iyong sarili. Ngunit ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo, kung ibig nating sumunod sa Kanya, kailangan nating limutin, talikuran ang ukol sa ating mga sarili. Ano man yan. Ano man yan. Pasanin na araw-araw ang kanyang krus. Araw-araw. Hindi lamang paglinggo. Hindi lamang kapag gusto natin. O hindi lamang kapag Semana Santa na ginagawa ng marami. It is a daily dying in self. Nararanasan po natin lahat yan. Kahit kami mag-asawa kung minsan, nakakaroon din kami ng friction. And yet, sinasabi namin sa bawat isa, we have to learn. Kailangan nating matuto sa lahat ng mga nangyayari. Maaring meron kayong hindi na pagkasunduan minsan at nagkaroon kayo ng tampuhan. And yet, those things are part of the process to be mature in relation to each other. Yes, I agree. In relation to each other. Kaya kailangan natin na talagang araw-araw na pinapasan natin ang ating mga krus, kanya-kanyang krus. Meron tayong kanya-kanyang krus. At ang sabi ng ating Panginoon, at sumunod kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin. Ito yung pinaka-struggle ng maraming Kristiyano ngayon. They could not give up the world. They could not give up the flesh. They could not give up their desire. Andun pa rin. They are seeking God and yet in the back of their mind, nandun pa rin yung ukol sa kanilang sarili. Kaya kung titingnan po natin ang mga tao, mga Kristiyanong alagad ng Panginoon na dumanas ng iba't ibang kahirapan ng panahon nila, mapahiya po tayo ngayon sa kasalukuyan. Even po sa mga Kristiyano ngayon sa Mozambique, kahit doon sa mga Kristiyano doon sa Nigeria ngayon, kahit sa mga Kristiyano ngayon doon sa China, at sa mga extreme na mga bansa, mapapahiya po tayo sa kanila. Kung iaharap sila ng Diyos sa atin, yung kanilang dinaranas na paghihirap, yung pagmumok sa kanila, yung pag-uyong sa kanila, mapapahiya po tayo. Dito sa ating mga demokrasya, kunong mga bansa, malayang mga bansa. Kaya nga, demokrasya, malayang bansa, nagagawa natin kung anong gusto natin. And yet, the word is saying, forget about yourself. Forget about yourself. I-focus ninyo ang inyong mga sarili sa inyong kanyang-kanyang krus araw-araw at sumunod kayo sa akin. Ito marahil lang hindi natin napapansin. When we accept Jesus as our Lord and Savior, sabi po sa English nito, God lay a cross on our shoulder.
nang tanggapin po natin ang ating Panginoon. Nung nag-enlist na po tayo as part of His family at as part of the army of God, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, inilagay ng Diyos ang krus sa ating mga balikat upang pasanin natin itong araw-araw. Akala natin yun ay mga literal na krus. Kaya minsan nagsasabit pa ng krus dito, no? The cross is a sign of death. Yung pong ginagawa ng mga naunang tao, nagsa-sign of the cross. Alam po ba ninyo kung saan galing yun? During the time ng unang panahon ng mga Kristiyano, sino po ay nagtitipon-tipon ng patago? Ang tawag sa kanila ay mga underground Christians. Noong unang panahon, kung minsan na sila ay nagtitipon-tipon sa mga crypt, doon po sa mga kuweba na libingan. Minsan nandun sila sa kuweba sa mga bundok. Minsan sila'y nasa isang lugar na tagong-tago. At sa bawat pagtitipon nila ay meron pong mga nagbabantay doon sa entrance. At bago ka po makapasok doon, na kung saan nandoon yung mga Kristiyano na nagtitipon-tipon, meron pong password na gagawin ka o code. It is a sign. At ang sign na yun po ay ganun. Ganun lang. Alam na ng nagbabantay, ng sentry, na ikaw ay mananampalataya, then they will allow you to enter. It's just not about. Ngayon, kailangan pa ba natin ngayon yan? Malaya tayo nakakapagtipon-tipon? See, we don't need that sign. Ang sign na kailangan ng Panginoon sa atin na kanyang makita yung obedience natin. Yung pagsunod natin sa Kanya ng taos-puso. That is the sign of a faithful servant. Minsan na, ang dami nating hindi alam. We don't even know anong pinagmulan ng lahat ng mga yan. Basta na lang tayo sunod ng sunod. Di natin nilalang kung saan nanggaling. Naalala ko po nung minsan, excuse lang po, meron pong mga missionary daw na pumunta sa lugar ng mga katutubo. At ang mga katutubong ito ay nagturo sa kanila ng mga panalangin at pagsamba sa isang Diyos. Sa isang Diyos. It is not God the Father, the God of creation. Tinuro nila sa mga katutubo ang pagsamba sa isang uri ng Diyos. At ang mga sinasabi daw nilang mga parang mga misyonero na ito ay merong isinulat sa isang malapad na tela. At kapag ka sila'y humaharap doon sa tela na yon at nagkakatipon-tipon at sila'y nakaluhod, itinuro sa kanila ng sumulat kung ano yung pagbigkas. Ang sabi po ng nakasulat, habang sila'y sumasamba at lumuluhod doon sa harapan ng nakasulat na yon, Abay God, go palako. There's so many deception today. Hindi alam nitong mga katutubong ito na sila ay niloloko ng mga taong yun. And yet they are faithful to do that.
Sabihin po ninyo mabilis yung salitang yun na binabasa nila. Abay ga, ko pala ko. Nalalaman po ninyo kung ano yun, binabasa nila. Marami pong mga deception ngayon. At kung hindi tayo mailikaw ng ninuman, ito po ang dapat nating binabasa. Mga kasaysayan ng mga taong sumulat ng mga iba-ibang mga karanasan nila, like David Wilkerson, like Leonard Ravenhill, Dr. Robert Thompson, sina Smith Wigglesworth, sina A.W. Tozer, mga tao ng Diyos na ginamit niya para sa Ebanghelyo. Meron silang isinulat ng mga aklat. And those books are just for inspiration. Ngunit ang talagang pinagmulan ng lahat ng yun ay ito. Ang Biblia. Amen. Ang Biblia. Wala nang iba. Ang nakakalungkot nga po, binabasa na nga ang Biblia, nakukuha pa pong iligaw ni Satanas ang marami. Nakukuha pang iligaw ni Satanas ang marami. Nung bata pa lang po, bata pa lang po akong Kristiyano, baguhan pa lang, meron po akong nakausap na isang miyembro ng isang relihiyon. Alam mo, sabi niya sa amin, medyo matanda na po siya eh. Alam mo, sabi niya sa akin, kayo ang pinapangaral ninyo, binabasa ninyo ang Biblia, ang pinapangaral ninyo Biblia. Pero kami, ang pinapangaral namin, yung sinabi na ni St. John. Marami pang mga ginawa si Jesus na kung isusulat kahit ang buong mundo ay hindi magkakasya ang mga aklat na gagawin. At yun ang ipinapangaral namin, yung wala sa Biblia. Medyo, magtignan po akong tumawa ng malakas, pero siyempre, gagalang po yung kaharap ko, matanda eh. Respect the elders, sabihin mo, kahit napaganyan pa yan siya. Ang sabi ko sa sarili ko, kung yung nga nasusulat na kukuha pang pilipitin, yung pa kayang hindi nasulat? Nakikita po ba natin ang katwiran ng tao, yung mga logic and reasoning nila? Babalik tayo doon sa binanggit ko kanina. When we accept Jesus our Lord and Savior, God lay a cross on our shoulder. Who are this cross? Who are this cross? Hindi ko po sinasabing, what are this cross? Who are this cross? Our family. Number 1. Yes. Number 2, our friends. Number 3, our co-workers or co-office. And our neighbors. They are the cross na iniligay ng Panginoon sa ating mga balikat. Amen. Na araw-araw natin silang pinapasan at dinadala sa harapan ng Diyos upang sila'y maligtas. Now, kung tayo mismo, hindi natin alam kung ano ang ating pinaggagawa, how can we lead them? Our family, our friends, our co-workers, our co-office, our neighbors, they are our mission to save them through Yeshua name. Minsan po ginagamit ko po kasi yung original ng pangalan ng ating Panginoon Kristo. Yeshua. Yesu. Nung wala pa pong letter J. Yeshua. O Yesu. The Holy Spirit ang isa sa mga kumikilos ngayon since the beginning of the creation. And the Spirit of God is moved upon the waters. Yan po sinasabi noon sa Genesis chapter 1. Even today, the Holy Spirit is moving
through us. Ang Banal na Espiritu, sabi, the Holy Spirit will lead us to them, to the family, to our friends, to our co-workers, to our co-office, to our neighbors. The Holy Spirit will lead us to them. And we will lead them to Jesus through prayer and confession and repentance. Tuturuan natin sila kung paano ang pagtanggap, pagsisisi, at pagbibigay ng buong buhay sa ating Panginoon Kristo. Now, our role is stop there. Ang ating Panginoon Kristo naman, pagkatapos na mailapit natin sila sa Kanya, ang ating Panginoon Kristo ay ilalapit sila sa Diyos Ama. Tandaan po natin ang sinabi ng ating Panginoon Kristo. Yaon lamang inilalapit ng ating Panginoong Diyos mismo sa ating Panginoon Kristo ang siyang ilalapit ng ating Panginoon sa Ama. Walang sino man ang makalalapit sa Kanya unless they are being taught how to surrender yung pong buong buhay natin. Then Jesus will do His role. Ilalapit sila sa Ama. So wala pong ibang daan na pwedeng mangyari. Umiikot lang po sa tatlong ito. The Holy Spirit, the Father, and the Son. Tayo, ang ating tungkulin, ay ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. Ano sinabi niya doon sa Matthew 28, verse 11? Go ye. Go ye. Ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Gawin niyo sila mga alagad ko ang lahat ng mga bansa. Isa ito sa mga bagay na kuminsan nagiging reluctant tayo sa mga utos ng Panginoon at sa Kanyang sinasabi. Because we don't know kung ano talaga ang malalim na ninanasa ng Diyos sa ating kaligtasan. Akala natin tama na yung tinanggap natin si Yesu Kristo, tinanggap natin as Lord and Savior, then okay na tayo. Kung okay na tayo, huwag na po natin basahin ng Biblia. Ganun lang naman pala kasimple. It is not. It is not. Ginagawa po kasi ng marami na so easy and light ang kaligtasan natin. Remember, dugo ng ating Panginoon Kristo ang ibinayad niya para sa atin upang bilhin niya tayo mula sa kasalanan. It is the most precious blood that ever shed for humanity. When God called Abraham, sabi po, from his hometown, dun sa kanyang comfort zone, doon sa Ur, sa part of Babylon noong unang panahon at ngayon kasalukuyang Iraq. Hindi alam ni Abraham ang lugar na pinapupunta sa kanya ng Diyos. Ni marahil hindi niya narinig pa ang lugar na yon kahit kailan. And yes, sinabi ng Panginoon, rise up with all your family and servants. Go to the place that I will ituturo sa iyo. Nagtanong ba si Abraham? Panginoon, paano ko pupunta doon? Hindi ko alam kung anong mangyayari doon. Hindi ko alam kung anong klase mga taong nandun. Ano bang mga panahon na yun? Anong itsura ng lugar? Siya nagsalita. Sa sinabi niya, yes. Yes. Siya sumunod sa utos ng Diyos. Walang tanong-tanong. Kaya, ang tawag niyo ng Diyos kay Abraham ay, ang kaibigan kong
si Abraham. Ang kaibigan kong si Abraham. Ang pangako ng Diyos ay umabot hanggang kay Jacob. Yung pangako na yun. Kung minsan hindi natin, ano ba yung pangako? Marami pong mga pangako ang Diyos kay Abraham. Ngunit iisa lang ang ibinigay niya kay Jacob. Ang pangalang Israel. Israel. Marami pong kahulugan. Yung iba, sinasabi nila yung Jacob, sabi daw po yung bandaraya, yung pangalan niya, the supplanter. Mali po. Ako sinasabi ko na po sa inyo. Tahasan sinasabi ko. Mali po yung pagkahulugan nila sa pangalan ko. Sapagkat pinalitan ng Diyos ang pangalan ako, hindi dahil yun ay masama. No. Because He is a chosen. Israel, the man that have chosen. Ish, tao, the man. Rael, the man that God has chosen. So bahagi po tayo ng pangako na yan. Sapagkat ang ating Panginoon ay nasa lineage po ni Jacob. Ang bansang Israel na yun na sinasabi. Tingnan po ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan mismo. Upang makita po natin ito, ang isang katotohanan na ito na nasusulat. Isaiah 41. Ito po yung favorite verse ko, yung sa 10 at saka 13. 10 and 13. Pero babasahin po natin ngayon yung mismong sinasabi ng Diyos patungkol kay Israel, kay Jacob, kay Jacob. Ang sabi po, Isaiah 41 verse 8. Tignan po natin. Hanggang 14 po yan. Ngunit ikaw, Israel, na aking lingkod, at lahi ni Abraham, na aking kaibigan. Sipin po ninyo. Lahi ni Abraham, na aking kaibigan. Ikaw ang bayang aking hinirang. Ikaw ay kinuha ko sa dulo ng daigdig sa pinakamalayong sulok dito. Meron pong gumagamit yan, by the way. Israel is in the Middle East o Near East na tinatawag. Ano po? Near East. Ikaw ay kinuha ko sa dulo ng daigdig sa pinakamalayong sulok nito. Sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Verse 11. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sinumang lubaban sa iyo. Hanapin ninyo ngunit di masusumpungan ang kahaway ninyo'y wala nang talaga. Ako si Yahweh na inyong Diyos ang siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit. Huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako ang iyong Diyos ng Israel. Ako, ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa inyo. Amen. Doon po kasi sa ibang translation, but thou, Jacob, sabi po doon. Ano po? Dito, sinulat po Israel. Ano po? Pero doon po sa ibang translation, but thou, Jacob. Ganon. Kasi po ang Jacob, yun po ang Israel. Ang Israel, yun po si Jacob. Ayun. Ayon po sa geography, ang Israel lang siyang pinakasentro ng mundo. Yun natin alam, no? Siya pala ang pinakasentro ng mundo. Kaya kung titignan po ninyo yung mapa ng Israel, napakaliit. Pero siya pala ang sentro ng mundo. Ang Israel po ay nagdudugtong ng 3 kontinente.
Asia, Europa, at Africa. Kaya kung meron po kayo makikita ang ibang simbolo ng Israel ay para pong dahon na 3. 3. Parang leaves sila 3. Kasi po, siya ay nagdudugtong sa 3 kontinente. Ngayon, ano ba ang kinalaman nun? Sa ganong sitwasyon ng Israel, nang utusan ng ating Panginoon Kristo na ang na sila'y mangaral sa lahat ng dako ng mundo. Napakadali pong nangyari sa panahon nila. Bakit? Kasi po 3 kontinente na evangelize po. Halos Asia, Europa, at Africa. Kaya nga po merong tinatawag na mga Utopian Christians. Yung po ang binaptize, yung pong Utopian eunuch, yung po ang binaptize ni Philip na isa sa mga apostol. Siya'y pauwi po ng Utopia. At nakita niya, nagkukwentuhan sila din hanggang sa ipakilala ni St. Paul ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo sa eunuch na ito na Utopian. At sabi niya, I want to be baptized, ang sabi po ng Utopian, ang eunuch na ito. At nakakita po sila ng isang tubig. Sabi niya, ayun, meron tubig. Baptismuhan mo ako. Yan na po, doon nag-umpisa po ang Utopian Christianity. Even sa ngayon, pinaka-late na nagsiuwi sa bansang Israel, bago po mangyari itong mga gera-gera na yan, ang pinakahuli pong umuwi sa Israel ay mga Utopian Jews. Mga Utopian Jews. Ngayon, dadako po tayo sa ating pinag-aaralan talagang ito. Walking in the shadow of the cross. Iilan ang mga naunang mga apostol na dumanas niya. Kasi sinasabi po ng ating binasa, though I walk in the shadow of the valley of death. The valley of death, kung meron lang po tayong screen, ipapakita ko po sa inyo kung saan lugar yan. Outside Jerusalem. Yung po ay isang parang bulubugtukin na matarik. Yung po mga pastol, kapag po dadalhin nila doon sa kabila noong lugar na yon, ay yung pastulan. A green pasture. Pero kailangan po silang dumaan doon sa matarik na lugar na yon. Na medyo madilim kasi po na-cover po ng bugtok. Kaya nga shadow of death ang tawag doon. Pero hindi takot yung mga tupa na lumakad doon sa matarik na yun. A cliff ang tawag doon sa English. Dahil alam nila, yung pastol nila nandun sa unahan. At ang ginagawa ng pastol, dahil yung po yung mga tupa ay medyo malabo, mga color blind pa sila, sabi, medyo malabo yung mga mata, ang pinapakinggan po nila yung tungkod ng pastol. Tinutuktok po ng pastol yung kanyang tungkod sa ground. Habang sila po'y naglalakad yung pastol. At tinatawag niya sila ng hi-cha-cha-cha, hi-cha-cha-cha. Narinig ng mga tupa ang tinig na yon. Taalala po ninyo, kilala ng mga tupa ang aking tinig, ang sabi ng Panginoon. At yung guide ng pagkatok na yon, ay alam nila na nandun ang kanilang pastol sa unahan at narinig nila ang boses na tumatawag sa kanila. Ngayon ang tanong sa inyo, anong boses ang mga narinig ninyo ngayon? Iba-iba ang daming deception. There is a way that seems right to the eyes of man, but then is a way of death. Pinag-aralan natin yan noong nakaraan. So ang mga apostol na ito, they know they are walking in the shadow of death. And yet they know that Christ is leading them. Kasi po sinabi ng ating Panginoon Di ba? Anong sabi niya doon sa Matthew 28 verse 11. 28, 19 to 20.
Ita yung Go and teach the disciples. Matthew 28:19 to 20. Yung sabi ng Panginoon, go, go. Ipangaral ng Ebanghelyo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At ang isa po sa kanyang ipinangako, kung inyong titignan doon sa bandang huli, I will be with you until the end of days. Amen. Until the end of days. Ang una na po kasi dapat nasa huli nitong mensahe nito ng Panginoon. Nababasahin. Sa panahon ng mga apostol, iba't ibang kamatayan ang kanilang dinanas. Maging ang mga disipulo ng mga apostol na hindi po na-absuelto sa martyrdom. Hindi po sila na-absuelto. Ang di lamang po nasulat kung paano namatay si Timothy na isa sa mga protege po ni St. Paul. Pero meron pong isang protege o bari disciple, alagad, mga estudyante, ganyan po yan, Iba po yung apostol sa disciple, Yung pong mga apostol, 12 lang po yun. But the disciple are so many, Kahit ngayon, tayo po yung mga disipulo ng ating Panginoon Jesucristo. We are not kabud. Hindi lang po tayo basta mga Christian na tinatawag. We are disciple of Christ. We are disciple of Christ. Kaya po mahirap maging disipulo ng ating Panginoon Kristo. Mahirap. Even these people, si St. John ay dumanas po ng sa kanya. Martyrdom, pero hindi lang po siya namatay. Siya ay binabad sa isang malaking kawan ng langis. Pero hindi po siya namatay. Isang milagro napakalaki sapagkat meron po tungkulin si St. John the Beloved. Hindi po si St. John the Baptist. So St. John the Beloved. Meron kasing papagawa ang Panginoon sa kanya. Kaya po naisulat niya ang Book of Revelation o pahayag. Pero ang kanya pong protege na sinasabi, a disciple, ang pangalan po niya ay Polycarp. Polycarpio sa atin sa Tagalog. Ito po ay naging disciple po ni St. John. Dahil po siya ay isang mangangaral na naging protege po ni St. John the Beloved. Isa po siya sa mga unang martir na pinatay. Itinali po siya sa poste at sinunog. Itinali po sa poste. Nagay ng maraming mga kahoy at siya po'y sinunog. Ngunit merong isang nangyaring milagro. Hindi po namatay sa sunog si Polycarp. Ang ginawa ng mga tao, nagalit na galit, siya po'y pinagsasaksak hanggang mamatay. Hindi siya namatay sa apoy, pero siya namatay sa saksak, sa sibat ng mga tao niya. These people are walking in the shadow of death. Pero hindi nila kinatakutan ang kamatayan. Alam nitong mga taong binanal ng Diyos, alam nitong mga taong binanal ng Diyos na sila'y nasa lilim o nasa shadow ng kamatayan. They are in the shadow of the cross. Hindi sila natatakot sa kamatayan maging sa mga gawa ng dyablo para sila'y babagsakin. Tignan. Sa katunayan kung kailan sila inuusig at pinaparusahan, lalo silang tumatapang. Why? Sapagkat nararanasan nila ang mga sugat, hapdi, at krus ng ating Panginoon Kristo. Paano at bakit nila nagawa na hindi katakutan ng kamatayan, even the shadow of the cross in their life? Ang sabi ng ating binasa kanina sa Psalm chapter 23 verse 4,
Sagot, ito yun. Sapagkat ikaw ay sumasa amin. Sapagkat ikaw ay sumasa amin. Sabi ni Haring David. Ang tungkod mo't pamalo ay sumusuway at nagtataboy sa masama. Because the staff and the rod of God, Jesus, is a protection. Ang sabi, ang tungkod mo't pamalo ay sumusuway at nagtataboy sa masama upang hindi makanti ang aming kaluluwa maging sa harap ng pasakit at kamatayan. Masasabi po ba natin yun ngayon sa ating kasalukuyang buhay? Nasa demokrasya at malayang bansa na nagagawa natin ang lahat ng ating gusto. Na kung minsan wala tayong pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga sa iyo, yung ikaw, ako, I, me, mine. Alam nila, those rod and those staff ang nagtataboy sa dyablo upang hindi makante or even to touch their soul. Even to touch their soul. Yun po ang palagi nating tinatandaan. When we are in God, through Christ, that rod will protect us. Kaya lang kung minsan, tinataboy natin yung tungkod na yun. We think that kaya natin tumayo mag-isa. Protektahan natin yung ating sarili mag-isa. No. Hindi natin kaya. Sinasabi ko sa inyo, naranasan ko na po lahat ng pagsubok, mga bagay-bagay, mga tukso na gano'n. We cannot do it by ourselves. Kailangan natin ng Diyos. We are totally dependent on Him. Amen. Yes. Ilan po sa mga dumanas ng martyrdom. Ito itong isa, si John Wycliffe. Ito yung nangyari noong 1384 AD. Isinalin po niya ang Biblia sa unang English. Hindi po pala si William Tyndale ang unang nagsalin ng English sa Biblia. Si John Wycliffe. Nang siya po'y mamatay, hindi naman katulad nitong mga huli na babasahin natin, o nung katulad ni kay Polycarp, o yung iba pang mga apostol, katulad ni St. James na naunang naging martiro sa tsaka si Stephen. Nang mamatay po si John Wycliffe, sa galit ng mga tao noon, mga religionists, pinahukay po uli yung kanyang bangkay na nakalibing na sa galit nila. At ang kanya pong bangkay ay sinunog. Sipin po nyo, patay na nga, sinunog pa. Hinukay uli para lang sunugin. Sa galit nila. Na isinalin ang Biblia sa unang English. Si John Huss, J-A-N, spell ko po, H-U-S, ang kanyang pangalan. John Huss. Itinalin po siya sa poste noong 1415 at sinunog ng buhay dahil lamang sa pangangaral ng Ebanghelyo sa lengguwahe ng mga Czechoslovakian. Kumbaga sa atin sa ngayon, sa Tagalog, nangangaral ka ng Tagalog, dahil lamang sa pangangaral niya sa lengguwahe mismo ng mga Czech, siya po ay tinali sa poste at sinunog. Si Jerome of Prague, Czechoslovakia din po yan. The capital of Czechoslovakia is Prague. Yeah. Ang tawag ngayon nito ay Czech Republic sa kasalukuyan.
Si Jerome ay sinunog din ng buhay. Si Jerome ay sinunog din ng buhay dahil lamang sa pagpanig niya kay John Huss. A year after, 1416, si John Huss, 1415, si Jerome ay sinunog din ng buhay, 1416, isang taon pagkatapos ng martyrdom ni John Huss. William Tyndale, 1536, binikti, strangled. Pagkatapos na siya binikti, namatay na, sinunog pa po siya ng buhay. Kanyang bangkay, sinunog pa rin po siya ng buhay. Baka hindi pa siya patay noon. Kaya sinunog pa rin siya ng buhay dahil sa pagsalin niya mula sa Hebrew at Greek tungo sa Ingles ng Biblia. That's why ngayon, naisalin na po ang Biblia sa iba-ibang mga lengguwahe. Different kind of language and dialect. Yun lamang po ang kanilang mga kasalanan. Isinalin ang Biblia sa Ingles from Greek to Hebrew. At ang sigaw ni John Huss, bago siya mamatay, habang nasusunog, Panginoon, buksan mo ang mata ng hari ng England. Din po ang sinisigaw niya. Buksan mo, Panginoon, ang mata ng hari ng England. Yun lamang ito sa mga sumunod na nag-obey sa ating Panginoon sa atas niya. Doon sa Mateo 19, Mateo 28, 19, kaya sabi ng Panginoon, kaya humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan o ng panahon. Now, it is a challenge today sa atin, mga Kristiyano ngayon. Are we willing to die for the Lord and His gospel? Help us. Yeah, so help us, God. Yes, but help us, oh God. Help us. Doon po sa binasa natin kanina na Abit 23. Ang sabi po doon, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastolan at tinaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitawan sa matuwid na landas, doon ako inaakay. Kailanman hindi po tayo aakay ng Diyos sa maling buhay. Yes. Maling mga katuruan. Ang sabi sa verse 4, kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan or death, hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay. Ang tungkod mo at mamalo ang gabay at sanggalang. Napakabuti po ng Panginoon. Ano? Katulad po ng aking nasabi kanina, please join us in a song that inahanda po natin. Let's sing this song together. To keep your lovely face ever before my eyes. This is my prayer. Yes, Lord. Make it my strong desire that in my secret heart no other love competes, no rival's throne survives, and I serve only you. Timpong ulitin yun. To keep your lovely face
Ever before. This is my prayer. This is my prayer. Oh Lord, make it my song desire. Make it my song desire. That in my secret heart, no other love completes. No rival throne survives, and I serve only you. This is our prayer. To keep your love. Yes, sweet Jesus. Yes, oh God. Ever before my life. Jesus is my prayer. Lord Jesus. Make it my strong desire. That in my secret heart, no other love completes. No rival throne survives, and I serve only you. Yes, oh Jesus. You alone deserve. Yes, oh Jesus. Yes, oh Jesus. You alone deserve all our sins. We are seeking thy face, O God. Hallelujah. We are seeking thy face, O Jesus. Mm. Habang kami ay nakatingin sa iyo, Ama, ang iyong liwanag ay sumisilaw sa amin upang hindi na namin makita ang aming mga sarili. Yes, Lord. Ang liwanag na iyon na nagsisilbing bumubulag sa amin upang hindi namin makita ang sanlibutan at pagnasain pa ito. Sapagat ang iyong liwanag, Panginoon, siyang tumatagos sa aming mga puso at kaluluwa at espiritu Mm. upang magawa namin ang iyong kalooban tulad ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat. Commit to you, O God, everything today. Lahat, Yes. katawan, kaluluwa at espiritu namin ay aming inuulit-ulit na kahit minsan ito'y ginawa namin pero ito'y patuloy namin binabanggit sa iyo. Tanggapin mo ang aming buong buhay, Yes, Lord. katawan, kaluluwa at espiritu. Yes, Jesus. Gamitin mo, Panginoon, Mm. ang lupang ito na ginawa mo mula sa alabok, ngunit ginawa mong maluwalhati dahil sa aming Panginoon. At ngayon ay binigay niya sa amin ang atas upang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng nilalang at gawin silang mga alagad ng aming Panginoon. At turuan silang lahat sa lahat ng itinuro niya sa mga alagad. Mm. At ito ay aming naranasan, binabasa, nakikita, katulad ng aming mga kasaysayan na binasa namin at binanggit namin. There are so many Christians, Lord, even today in Africa, in Mozambique, in Nigeria, in China, in North Korea, at sa mga extreme ng mga bansa. They are all right now walking in the shadow of the cross, Yes. walking in the shadow of death. Mm. And yet, Lord God, ang ipinangako mo sa amin, for thou art with me, Yes. for thy rod and thy staff will comfort me. Yes. Alam namin, Panginoon, ikaw ay sumasa amin hanggang sa huling panahon. Hallelujah. Salamat po, Ama, pagpalain mo ang bawat isa ng kinig, nanood, at sa mga makikinig pa Mm. at manonood. Ikaw ang patuloy na gumawa sa amin. Yes. Hayaan mo ang iyong pag-ibig ang siyang patuloy na dumalay sa aming mga puso at ito'y aming ipadama sa aming kapwa. Yes. The mission, Lord, na iyong ipinatong sa aming mga balikat. Mm. Patuloy na ikaw ang siyang makita sa aming mga buhay. Hallelujah. Let thy grace, O Jesus, continue to move that we may do the will of the Father at
Banal na Espiritu, patuloy ka pong gumabay sa amin, magturo at tumakay sa buhay na banal tungo sa Diyos Ama, sa pangalan ng aming Pagkristo. Sa lahat ng ito, Ama, sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan po ng aming Pagkristo. Amen. 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 God bless you and keeps you.